Good morning po sa ating lahat. Mega love shoutout po. Welcome sa aking channel. Isang mapagpalang araw po muli. At sa araw na ito ay new video naman. Continuation. Ang ipakikita ko sa inyo sa paglalagay ng sa preparasyon para sa ating pad foundation. Tara guys, puntahan natin ang ating video. Ako. Guys, at maglalagay na tayo ng steel bar dito sa ating fondasyon. Ayan, at kung makikita ninyo, itong ating mga tao ay nag-uumpisa na. Ayan guys, at tara, ito ang ating bottom bar. Guys, ito nga pong pad foundation na ito ay may kapal na 70 cm ang kapal nito, at ang haba ay 12 meters 49 cm, at ang luwang ay 2 meters and 80 centimeters. Ayan po, at ang steel bar natin ginamit ay 20 mm diameter, at ang spacing niya ay 15 centimeter both ways. At nang may galatag na natin mga kaharot, at ayan po, ito naman ang nilagay na ang bottom bars, at inilagay naman natin ang bottom top bars. Ayan po, at isa part of layout niya, naka-layout na yan. Itatali nila yan sa naka-layout na yan, at para may diretso natin, ito po ay continuous bar dito. Ayan, ilalagay po natin ang continuous bar dyan. At syempre ilalagay na rin ng spacer block dyan. Nilagyan po natin ng 7 cm ang bottom yan, at ang gilid naman yan ilalagyan lang natin ng 5 cm. Ayan po, para maalwan ang pagtatali, angat lang sila ng angat. Ayan, ganyan po ang magandang paraan dyan para mas maalwan ang pagtatrabaho ng mga tao. Layout, lagay mo yung tatlong guide nya, pinaka guide nya na may marka, para tali na lang ng tali ang mga steel fixer. Ayan po, tuloy po tayo sa ating panonood mga kaharot. And guys, tuloy tayo sa pagkakabit ng ating bakal. Ayan, nasa likod. At ito nga sa pagkakataong ito na ipinatong yung top boot, yung bottom top bars. Ayan, kinukumpleto na nila yan dahil naitali na nga nila yung pinaka-guide. Kaya ilalagay na nila, at dito nga sa pagkakataong ito ay medyo nagkakaano dahil ang gusto ng isa ay isa-isa lang. Siya nga naman mas maalwan kung isa-isa. At ngayon nga, yung Ramadan ay kailangan ng hindi natin tayo tahimik lang tayo. Kung ano yung trabaho nila, continuous naman, at hindi na natin kailangan kapurahin dahil yung iba dyan ay nakasum o nagpapasting. Kaya po yan, tuloy-tuloy ang kanilang pagkakabit ng bakal kahit ngayon ay Ramadan. Walang pahinga. At ito pa po yung mga isang bakal natin yan, at ikakabitan nila yung mahaba para po sa continuous beam na yan. Ayan, continuous po yan dito hanggang sa kabila. Ayan, lalagay po yan. Isa-isa na lang ang lagay nila. Yan. Get, nilalagay na yung mahaba. Bottom bars pa lang yan, bottom bars pa lang nilalagay natin. At dito nga sa parting ito, ang beam natin ay maiksi na nilagay natin ang continuous beam papunta dun sa kasi buo itong pad na ito, kaya kailangan naka-staggered ang splice ng ating bakal. Alternate po yan, alternate. Yung may L bar, ang may L, nakasalisi lagi yan pagka naglalagay tayo dyan. Alternate po. Ito kasi itong pad na ito nagkaroon ng beam dito, connection beam sa kabila, dahil ito ay diretso dito, meron pa itong kadugsong kabako. Yan, binuo para yung ang purpose nito, kaya nakabuo yan para yung buong foundation ay nakaakap doon sa fuel tank natin. Yan po, tuloy tayo sa panonood. At yun guys, update tayo, at nailagay na ang first layer sa bottom bars ng ating pundasyon. Po, tinatalian nila guys ang ating bakal. Ayan, at bukas naman dahil nga ngayon ang mga ibang tao ay umuwi ng 12 o'clock
ito na lang ang mga natira, yung mga non-Muslim ang natira. Ayan guys, ito na yung nailagay nila nung umaga. Ayan, naitali na yan. 20 mm diameter bars, 15 ang spacing. Concrete covering is 7 cm concrete covering. At dito sa side, ang concrete covering sa side ay 5 cm. Yep, yan. Yan guys. At nung makumpleto nga ang bottom bars natin mga kahardot, ay nilagay na po natin itong chairs. Yung pong chairs na yan ay ang ating pinaka-spacer. Ayan, at ang spacing nito ay every 1 meter ang distansya nito. 16 mm po ang ating ginawang diameter ng spacer bar dahil 20 mm po ito, may kabigatan. Kaya yan ang ating tapos ang susunod natin dyan ay yung top bar na. Kailangan na yung top bar. Ay ngayon itong mga tao dito sa top. At guys, at naglalagay na tayo ng jumper. Ng jumper ng chair. Spacing po niya na every 1 meter dapat malagay para hindi gumalaw yung ating bakal pag binuhusan. Yan po ang purpose niya. Saka yung spacing, yung thickness ng ating slab ay makukuha natin sa pamagitan niyan. Chairs na yan. Yan ang isang best. Yan. Ulit po tayo sa panonood at makikita ninyo ang ating pinagagawang ito. Guys, medyo nahihirapan silang dumukot yung sa ilalim dahil malaki. Dukutin kasi yan. Mahirap yan pagka malaki ang beam. Mahirap dukutin sa ilalim ang pagtatali. Guys, sa gawin ito tapos na rito. Hindi naman sila ginagawa nila yung connection beam. At sa pagkakataong ito nga ay nahihirapan silang dumukot doon sa ilalim ng pagtatali dahil mataas 70 cm doon sila sa labas. Yan po ang disadvantage niyan. Mahirap sa steel fixer pagka ganyan. Hindi naman pwedeng ibuo yan dahil connection yan sa dalawang slab. Kaya nahirapan silang magtali doon sa ilalim. Dito naman sa kabilang ito, ayan, tuloy naman sila dun sa paglalagay ng top bar. Ayan, kinukumplito na nila yon dahil nailagay na yung pinaka-guide nila niyan, nauna na, kaya patong na lang ng patong. Pero yung bottom top bar niya, nandiyan na sa ilalim. Itataas na lang yan pagkakabit nila, pagtatali, ayan. Pag na, kumplito na yan, tali na naman sila ng tali. Nga po mga kahardot, at tuloy po tayo sa ating panonood. Ayan guys, at tuloy ang pagkabit nila. Ayan, matatapos na.
top bars. Ayan. Tuloy pa rin ang kanilang Ramadan ka rin po sa lahat ng Muslim. Ayan. Ganap sa public. Lang sa panonood ng ating video. Ayan. Parang top bars. Ayun. Ngayon ay makulimlim ang panahon. Tingnan yung panahon. Tama-tama sa Ramadan. Masyadong mainit. Hindi masyadong mahirapan ng mga nagpapasting. At yan nga mga kahadot, at nabuo lang ilagay ang top bar, ang top bottom bars. Ayan, nakita nyo at itinatali na dito sa ating top bars. At hindi naman sa lawi doon, kinukumpleto na ilagay lahat ang top bars. Ayan guys, at yung isa ay nag-aabot at sinasarpak naman ng dalawa para maalwan, pasa-pasa lang. Yan po ang pagbubuo ng ating bakal ng mga sculptures. Napaka-systematic po yung ginagawa nila. Kasi kung hindi mo ganyan gagawin, may hirapan ka at hindi magiging maganda ang pagkakayari. Wala sa diretso. Kaya dapat bakal man ay dapat nakaliot para ma-maintain yung mga magandang spacing, diretso. At tingnan nyo yan, wala pang spacer block sa taas yan. Pero lalagyan niya ng spacer block sa gilid pag nai-align itong forma natin. I-align muna yan. At pag nai-align, saka nalalagyan ng spacer block. Ayan po guys, ang ating pagkakabit at pagbubuo ng pundasyon.